Kwentuang barkada, ganyan lang daw po nagsimula ang idea ng 4 na magkakaibigan para makapagtayo ng isang hydroponics greenhouse. At nanood sila online para sa mga techniques at iba pang mga pwedeng gawin para sa pagtatayo nito. Alamin po natin kung paano nila nabuo ang kanilang kwentuhan. Marami sa atin ang natututo ng kung ano-ano online. Lalo na kung may free time ka naman at madalas mag-online. Naging susi ito sa pagitan ng 4 na magkakaibigan para maisipan nilang magsimula ng kanilang sariling hydroponics greenhouse sa May Kawayan, Bulacan. Ito ang High Garden Greenhouse. Napagkwentuhan namin magkakaibigan and then ang ganda ng idea. Sinimulan namin bilang isang kwentuhang barkada. Uy, may napanood ako. Ang ganda sa YouTube, hydroponics, mga lettuce. Ayun nga, mukhang maganda, bago, unique. Lahat nag-agree na maganda yung idea. So, sige tara, pagsimulan na natin to. And then, nung December, nag-start naming magpa-develop ng lupa. And then, January hanggang May, yung construction. And then, start agad kami ng tanim pagpasok ng June. Pero bukod sa online video, bumisita rin sila at natuto sa ilang mga hydroponics farm na pinuntahan nila. 4 na buwan pa lang ang hydroponics garden nila John Paul at 2 months itong operational. At mga best practices na natutunan nila. Dito ang gamit namin ngayon is NFT hydroponics sa system, movable. Base sa aming knowledge, kami ang may unang gumamit yata ng NFT movable system sa ganitong kalaking size. Ang NFT system ay isa sa mga technique sa hydroponics. Ito ay tinatawag na nutrient film technique. O ayan, may mga downspout lang tayo na tawagin, yung color white. Yung tubig is recirculating lang yan from tangke. Dadaan siya sa mga white downspouts sa nakalagay yung halaman at babalik ulit siya sa tangke. Yung substrate natin, yung coco peat, kailangan natin itong sterilize para mawala yung mga certain bacteria dito. Papakuluan natin to for 30 minutes. Yun yung unang ginagawa natin sa proseso para masiguradong malinis na malinis yung substrate na gagamitin natin. Kailangan natin siyang ibabad sa calcium nitrate para mas ma-absorb ng halaman yung mga nutrients pag na-buffer natin yung substrate. Sa ngayon ay may iba't ibang varieties ng lettuce ang itinanim nila kasama na rin ang basil at talong. Hindi sila gumagamit ng kahit anong kemikal dahil wala namang nakakapasok na insekto o peste sa kanilang greenhouse. Kaya naman inirekomenda rin ni John Paul na maganda ang pamamaraan ng hydroponics. Kahit saan pwede mong gawin to, kahit sa rooftop, sa gitna ng syudad, pwede kang magtanim ng lettuce o kahit ano pang leafy greens. Hindi lang lettuce ang pwede natin itanim sa hydroponics. Pwede tayo magtanim ng kale, ng spinach, ng kahit ano pang leafy greens. Kahit sa ang location, basta natatamaan tayo ng sunlight. Sa ngayon, ang target namin is farm to table, direct to consumer, kasi nasa loob din tayo ng residential area. And minamaximize natin na makapag-provide tayo ng fresh vegetables sa ating community.